So yun na nga mga B, kumusta ikaw ha? Sana naman iniingatan ka na. Ay! Just hangagang harot naman. So yun na nga ulit, ano na naman ba ang eksena natin ngayon? Well, dahil pasukan na, isa ito sa sasabihin kong na-miss kong gawin. Ang magbalot ng notebook. Itong mga notebook na gagamitin ni Bunso babalutan natin ng art paper. Alam nyo naman 'di ba? By color ang mga subjects natin sa school. Di mo alam no? Puro aasikating class nga di pungal ka. Diyos! Isabay natin sa merienda ang gagawin ko. Homemade cassava kayo dyan with kape. Ako pa nagkudkud niyan kagabi. Hehe. Wala lang, share ko lang. Ito nga pala mga B yung list of subject ni Bunso at nakalista na din ng mga kulay ng mga notebook nila. Kaya naman, simulan na natin. Unang kulay, kulay blue para sa subject na English. Hindi ko alam kung bakit pero naaalala ko rin noon, kulay blue din yung notebook namin sa English eh. Ngayon, kay Bunso ganun din. Wala lang, na-amaze lang ako. Diyos! Nga pala, baka may mga nagsasabi sa inyo na bakit hindi na lang bumili ng mga may kulay na notebook para hindi na magbalot. Well, una, wala kang pakialam. Diyos! Hindi. Nauna na kasing binili tong mga notebook na ito bago pa magpasukan. And napaka-in-demand ng mga colored-covered na notebook. Alam nyo yan. Kaya binili na lang tong color white na notebooks kasi ito lang ata ang maraming stock. Tsaka ayuda din kasi ito B ng kuya namin para kay Bunso. Kaya eto na lang yung kulay na pinili nila motherhood. Maganda na rin siya mga B kasi may kasama na siyang plastic cover. Tsaka wag ka naman problema sa kulay B. Hindi naman ikaw ang magbabalot, ako naman. Kaya kumalma ka dyan. Diyos! At may batang makulit na sumingit, si Zero. Mangungulit na naman to dito. Follow nyo na siya guys sa FB page niya, Zane.tv. Ito oh. Kung gusto nyo ng mga good vibes, i-follow nyo na siya, ha? So may tanong ako, ano-ano nga ba ang pinag-aaralan noon sa English noong elementary? Hindi mo alam no? Nay! Kasi nga puro kakating kaya hindi mo alam pinag-aaralan noon. Buti pa ako. Ako nga alam ko eh. Pero hindi ko sasabihin, baka gayahin mo sagot ko eh. Just! Bobo rin pala. Dito na ba pinag-aaralan yung 8 parts of speech? Di ako sure eh. Basta yun na yun. Yun na yung natatandaan ko. Hehehe. Tapos na nga tayo sa unang notebook, kulay blue para sa subject na English. Sunod naman natin, kulay green for science. Isa din to. Ang science din namin noon laging green din. Wala, share ko lang. Oh, tatanungin ulit kita ha. Ano-ano naman ang pinag-aaralan sa science nung elementary? Hindi mo na naman alam. Putik. Paano ka pumasa nun be? Diyos. Tapos lang. Alam ko naman sa sobrang tagal na nakakalimutan na natin. Pero ako ang natatandaan ko nun parang dito napapasok yung Go, Grow, and Glow foods. Oh, wag ka dyan. Alam ko pa. Pati din yung 3 states of matter. Oh, yung solid, liquid, detergent. Diyos. Solid, liquid, and gas kasi yun. Pati na rin yun sa solar system. Doon mo mapag-aaralan ng iba't ibang planeta. Diba? Naaalala ko pa. Di ko na i-explain. Baka maging teacher mo na ako niyan. Diyos! Doon ko nga natutunan ng isang style para madaling matandaan ang pagkakasunod-sunod ng mga planeta. Yung Mang Victor Espinosa mag-jogging sa umaga ng pumayat. O diba? Yung mga first letter kasi ng mga words na yon first letter din ng mga planeta. Diba naaalala ko pa siya? Ibig sabihin nag-aral talaga ako. Di ako nagkakating class tulad mo. Diyos! At yun na nga, tapos na tayo sa kulay green para sa subject na science. Next naman natin, kulay orange for mathematics. Nga pala mga B, may napansin lang ako sa likod ng mga notebook. May quotation siya mula kay former South African President Nelson Mandela. At ang sabi, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Oh ha, may pa-quotes? Bahala na kayo kung maniniwala kayo dyan. Basta ako, oo. Balik tayo sa subject na math. Ano nga ba ang nakikita mong palaging aura ng teacher sa math noong elementary ka? Ako kasi, pag sinabing math teacher, sila yung parang chill-chill lang kung magturo sa harap ng mga estudyante, pero laging madumi ang kamay at pantalon dahil sa chalk. Diba? Pansin nyo yun? Yung kapag sinusolve na yung given problem at inilalatag na nila yung solution, yung kamay na yung pinambubura nila kapag nagkakamali sila ng slide. Ang galing lang. Masasabi kong sila ay talagang problem solver kasi mapamaraan sila eh. Ang galing. Mabuhay po ang mga math teacher dyan. At shoutout din po sa mga naging teacher ko noong elementary dyan sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Tugatog, Malabon. Pati na rin yung mga naging classmates ko dyan. Mabuhay kayong lahat. At yun na nga, tapos na nga tayo sa kulay orange para sa mathematics. Isunod na natin yung kulay yellow para sa MAPE.
May MAPE na pala sa elementary ngayon, no? Noon kasi ang tawag dyan, MSEP di ba? It stands for Musika, Sining at Edukasyong Pampalakasan. Ganon din ba sa inyo noon? Share mo nga yung mga subject list mo noon sa comment section, baka parehas tayo. Ngayon kasi, MAPE na rin ang tawag sa subject nila sa elementary. Yung music, arts, PE, and health. So, balik tayo sa tanong. Ano-ano nga ba yung mga pinag-aaralan sa MSEP noon? Baka di mo na naman alam yan. Para ka ng bobo niyan. Tiyos! Nung elementary kasi ako, ang pinag-aaralan namin sa MSEP yung mga dito na yung mga clef, di ba? Yung mga G-clef, yan, sa music. Tapos sa sining, yung mga food carving, nagagawing pantatak sa papel. Tsaka yung pagjojobos ng damit na puti, tapos lalagyan mo ng jolen sa bato, tapos tatalian mo ng goma. Para pag natuyo siya, may design siya na pabilog. Di mo alam yun no, rich kid ka kasi Tiyas! Sa PE naman, yun naman yung mga mga stretching, ganyan. Tapos maglalaro kayo ng sepak takraw, yung mga ganyan, di ba? Ang sarap lang balikan. At yun na nga, puro ka na kwento. Tapos na tayo sa yellow for MAPE, isunod na natin ang kulay red for Araling Panlipunan. Ang arte, Araling Panlipunan. Just. Ito talaga ang favorite subject ko sa true lang. Shoutout nga pala sa mga Soksay Major dyan. Araling Panlipunan na rin pala ang tawag sa subject na to sa elementary ngayon. Naaalala ko noon ang tawag dito dati Sibika at Kultura tsaka Hekasi, di ba? Hekasi, Heograpiya, Kasaysayan at Sibika. Di mo alam yun no. Kating ka pa. Diyos. Natatandaan ko din yung mga pinag-aralan noon sa Hekasi, yung mga di ba, yung mga anyong, anyon lupa, mga ganyan, bundok, bulkan, talampas, mga ganun. Tapos yung anyong tubig, yan na, yung mga dagat, talon, ilog, kanal, Diyos. Kasama ba kanal dun? Hindi naman, di ba? Tapos pinag-aaralan din dyan yung globo na modelo ng mundo. Di ba? May kanta pa nga kami nung grade 4 neto Di ko lang maalala. Basta kasama sa lyrics yung latitude, longitude, prime meridian, tsaka Ecuador. Loko, alam ko pa yan. Tiyos. Alam ko nga, bulol naman sa R. Basta the best yung subject na yan for me. Ikaw ba? May favorite subject ka? Alam kong wala kasi nga, puro kakating. Tiyos. Tapos na tayo sa pula para sa Araling Panlipunan. Next na tayo sa violet o purple para sa Filipino. Ito yung subject na akala ko madali kasi Filipino, pero mahirap din pala siya ng very light. Kasi may mga terms din dyan na ang lalalim, na kahit sila Dr. Jose Rizal hindi nila nagamit. Tiyos. Nung elementary ako, kung hindi ako nagkakamali, nahahati sa dalawa yung Filipino Yung Filipino sa pagbasa at yung Filipino sa wika. Di ako sure pakicorrect na lang kung mali ako. Total dyan ka naman magaling, yung magmagaling. Tiyos. Uy, joke lang baka i-bash mo ko, di pa ako sikat. Tiyos. Dito din ata yung paggawa ng sulating formal, tsaka yung paggawa ng liham, yung papaano mo siya isusulat at kanino mo siya ipapadala, ganun. Dami ko ng kwento. Tapos na ako sa violet sa Filipino, sunod na natin itong pink para sa TLE. Ang galing, TLE na din pala ang tawag dito ngayon sa elementary no? Noon EPP2 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Ito yung subject na, tuturuan ka paano magluto, paano magtanim, paano magtahe. Tapos may mga actual na gagawin dyan, di ba? Kami noon pinagbungkal kami ng lupa para taniman daw ng mga halaman. Siyempre kami si bungkal kasi kami naman din daw ang makikinabang. At ang galing mga B, pagkatapos ng 2 taon, building yung tumubo B. Grabe. Pinagukay pala kami ng pundasyon, animal. Just. Eme lang yung pinagukay kami ng pundasyon. Pero yung building na tumubo sa hinukay namin, totoo yun. Kahit puntahan mo pa ngayon. Tiyos! Oo nga, tapos pinakilala din sa amin yung mga gamit sa pagtatahi. Naaalala mo pa ba ang Tagalog ng tape measure? Oo, yung tape measure, alam mo. Oo, medida yun B, medida. Akala ko di mo alam para ka nang hindi nag-grade 2 niyan. Ay, sa iba pala yun. Tiyos! Ngayong alam mo na medida ang Tagalog ng tape measure, tatapusin ko na itong TLE notebook para sa kulay na pinkish na pink. Isunod na natin yung kulay brown para sa ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Ito yung GMRC natin noon. Alam mo ba yung GMRC? Paano mo malalaman? Puro paninira sa kapwa ang inaatupag mo. Puro ka pananakit ng feelings. Kaya I'm sure di mo alam kung ano yung GMRC. Just! May hugot nga mamiristi. GMRC means Good Manners and Right Conduct.
Kahit sinong tao, B, pinag-aaralan at hindi kinakalimutan yan. Hindi yung makahawa ka lang ng maraming pera, kakalimutan mo na yan. Huwag ganun, B, para hindi ka mabawasan ng voucher points sa langit. Diyos! Tapos na tayo sa brown mga B, at yung last kulay white para sa communication notebook nila bunso. Ito ata ang gagamitin nila kapag may mga announcement or special assignment sa mga bagets. Since puti naman yung kulay talaga ng notebook, hindi ko nababalutan yung isa. So ito na nga lahat ng binalutan ko mga B. Grabe ang galing ng pagkakabalot. Teacher siguro nagbalot niyan. Diyos. Di pa tapos yan mga B kasi lalagyan ko pa ng name, grade and section at subject title yung mga yan. Ito nga pala yung mga pinaprint namin na ididikit sa notebook. Tirahin na natin at baka matira pa ng iba. Just, ay, parang ang bastos naman. At eto na nga mga B for the gupit ng person ng mga ididikit. At syempre, pag nagupit na, di ididikit na. Di ka ba nakikinig? Paulit-ulit ka dyan. Just. Habang nagugupit nga ako ng pangalan ni Bunso, nag-set na naman ng session ang kapitbahay namin. Kaya naman, sinabayan ko na ulit. Galing ko kumanta, pang tawag ng tanggalan. Kulit no? Yung di pa nagsisimula, gong agad. Walang glue na pandikit mga B, kaya tape na lang ang ginamit ko. Maganda din naman siya at maayos tignan. Hindi rin siya siguro malulukot sa loob kasi may plastic cover na yung notebook. Pero alam ko, wala pang 3 buwan lulutong din tong plastic at mawawasak din to. Parang puso mo, 3 months pa lang nagiging kayo, winasak agad niya. Kapi ka na lang, B. Tiyos! At sa wakas, tapos na ang first one sa pagbabalot. Grabe, tagal ko na rin hindi ginagawa to kaya na-enjoy ko din siya. Sana ikaw rin nag-enjoy sa kanya. Just. Kaya naman, ligpitan na. Ayan si Bunso, nililigpit na niya yung gamit niya para bukas maayos na niyang magamit. Grade 6 pa lang yan mga B, mukha lang senior high. Just. Siya mga B, maraming salamat sa pagsama sa akin at pakikisabay sa mga pa-throwback. Sana na-enjoy mo yung ating for today's video. Vlogger. Siya, thank you very much mga B. Magsiingat kayo palagi. Okay, bye! Isang mabilisang shoutout sa mga B nating support. Marion Kent Buban, Sheila Carig, Aleja Marie Navarro, Camille Calion, Marinel de la Cruz, Minchi Lopez, Maricel Bernardino, Rio Fanuncio, Geraldine Botalon, Isagani Rimando, Danilo Andaya Jr., Sian Abulencia, Diana Rosandaya, Christine Joy Sandaya at Zane.tv. Salamat at mabuhay kayong mga bib. Okay, bye!